Today, another name ang ating pong pag-uusapan at pag-aaralan. Ilan na ba yung mga nakilala natin ng Panginoon? Ilang mga pangalan na ba yung ating napag-usapan in the past? Sige, ilan na? Diba? We started talking about Jehovah, and then we have Elohim, El Elyon, and today we will talk about another name of the Lord, and the name of the Lord is found in Genesis 21:33 na kanina ibinasa po. Basahin ko lang po ulit. And Abraham planted a grove in Beersheba and called thereon the name of the Lord, Jehovah El Olam. Alam ko, mga gutom na kayo at nakakaisip kayo ng ulam. But the name of the Lord, Jehovah El Olam, is meaning the Lord, the everlasting God. So Jehovah means I am who I am, and El means God, and Olam means everlasting. Okay? So another name ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So this passage that we have read from Genesis 21 verse 33 is a declaration, Abraham's declaration about who God is. Kaya po ba? Ano po pagkakakilala natin sa Panginoon? Ayan, di ba? So, this is a declaration of Abraham na para sa kanya, sa punto na to ng buhay niya, that God is the everlasting God. Now, bago po natin tignan, or mas pag-usapan ang everlasting God, or the name Jehovah El Olam, tignan po muna natin, bakit ba nabanggit ito ni Abraham? Bakit ba niya na-declare that Jehovah El Olam? Ano? So, titignan po natin yan, na siya ang Diyos na walang pinagmulan at walang katapusan. He is from everlasting to everlasting. Sa Kanya nagsimula, at sa Kanya din magtatapos ang lahat. Remember when we talked about the name Jehovah? Di ba? Pinasadahan natin yung character ng Panginoon being the everlasting God. But specifically here in Jehovah El Olam, that He is really the everlasting. Sabi po dito sa Awit, chapter 90, verse 2, no, paano ba naging everlasting to everlasting? No, siya yung simula at siya yung wakas. No, walang pinagmulan ang Panginoon. Kasi minsan, di ba, naiisip na, kung ang tao ang nag-create si God, ito yung minsan mga philosophy na tanong, kung ang nag-create sa tao ay si Lord, sino nag-create kay Lord? Di ba? Kaya marami din ang hindi naniniwala sa Panginoon because they want to prove that truth, na may nag-create sa Diyos. Kung may nag-create sa tao, dapat may nag-create din sa Diyos. Yun yung gusto nilang mapatunayan. And of course, the Bible is very clear that the Lord, Jehovah El Olam, is the everlasting God. Siya po ay walang creator. No? Sabi po dito sa Awit 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Before the world were created, or was created, He was already God. Diyos na siya. Ngunit bakit nasabi ni Abraham ito? So let us go back from the time when God called Abraham.
Alam ko, sa mga nakaraang linggo na pinag-uusapan natin the name of Jehovah, maraming kwento sa panahon ni Abraham. Ano? At sa mga susunod pa, puro part doon ay sa panahon ni Abraham nangyari. At it was a declaration of Abraham of who God is in every situation in our life. So tingnan po natin. Noong tinawag ng Diyos si Abraham, remember, God made a promise. Tama po ba? God made a promise to Abraham. In Genesis 12 verse 2, ano yung pangako ng Panginoon? Tignan natin anong pinangako ng Panginoon kay Abraham. In Genesis 12 verse 2, sabi dito, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will become a blessing to others. Napaka-detailed ng pangako ng Diyos. At talagang makikita mo yung ine-expect ni Abraham mula sa Lord. Now, upon making that promise to the Lord, ang tanong, ito bang mga pinangako ng Diyos kay Abraham ay agad-agad na nangyari? Did the Lord right away, tinupad niya ba yung kanyang pangako kay Abraham paglabas ni Abraham ng Haran? Agad-agad ba itong pinagkaloob ng Diyos? Ano po? Tinupad ba ng Diyos agad? Ang sagot ay, hindi po. Hindi po agad tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Sa pagsunod ni Abraham, maraming taon ang lumipas, maraming pangyayari sa kanyang buhay ang dumating, and to the point na tila si Abraham ay nawalan na ng pag-asa sa Diyos o sa pangako ng Diyos. Ano? Kaya kung inyo pong matatandaan, mayroong isang pangyayari na nagpapakita na tila ba nawalan na ng pag-asa si Abraham at si Sarah sa mga pangako ng Diyos. Dahil sila ay matagal na nag-iintay. Isa sa mga pangako sa kanila ng Diyos ay pararamihin ang kanilang, I will make you a great nation. No? And by becoming a great nation, saan manggagaling yun? Kailangan magkaroon sila ng anak. But the problem is, hindi po sila nagkaroon ng anak. O matagal bago tinugon ng Panginoon ang kanyang pangako kay Abraham at Sarah. Kaya nga doon sa punto na sila Abraham at si Sarah ay nag-iintay, tutuparin kaya ng Diyos ang pangako niya sa amin na kami magkakaanak. Lumipas ang 2 taon, lumipas ang 5 taon, lumipas ang ilang taon, and still, hindi tinutupad ng Diyos ang kanyang pinangako kay Abraham at Sarah. Naisip nila na, dumating sa punto na naisip ni Sarah, tulungan mo kaya ang Diyos. Parang nahihirapan si Lord. Tulungan mo kaya si Lord. Anong ginawa ni Sarah? If you're familiar with the story of Sarah, anong ginawa niya? Sabi ni Sarah, ang tagal nang ibigay ni Lord yung anak namin. Tutulungan ko si Lord. Meron akong alipin dito. Ang pangalan ay Hagar. Sabi ni Abraham, pumayag naman si Abraham. Meron akong alipin dito. Dahil wala pa tayong anak, hindi pa tayo pinagkakalooban ng anak ng Panginoon, sipingan mo ang aking alipin. At ginawa nga ni Abraham. Ano nangyari? At nagsilang si Hagar ng isang anak na ang pangalan ay Ismael. Are you familiar with the story? Familiar ba kayo? First time nyo lang narinig.
So nagkaroon ng anak si Abraham sa iba. Why? Because they are tired of waiting. They cannot wait for the day that the Lord will grant His promise. Natuto pa rin niya ang kanyang pangako kay Abraham. And that very action na ginawa ni Abraham at ni Sarah ay isang malaking pagkakamali laban sa Diyos. At hanggang ngayon ay nararanasan po natin ang epekto ng kasalanan na ginawa ni Abraham at ni Sarah. Alam niyo ba yan? Kung bakit nag-aaway ang Israel at ang Palestine? Yan po yung dalawang lahi na anak ni Abraham. Pero balik po tayo dito. Dahil kakaantay, gumawa sila ng paraan, akala nila tama, pero nagkamali sila sa harapan ng Panginoon. At the same time, one of the promises of the Lord to Abraham is, I will make your name great. Diba? The problem is, how can Abraham be called great? Eh, wala na siyang magmamayari. Diba? Nung umalis siya sa Haran, wala po siyang naging pagmamayaring lupain. Si Abraham po ay nanirahan kung saan-saan. Palipat-lipat po ng bahay o ng lugar na titirahan si Abraham kasama ang kanyang pamilya at mga alipin. Tingnan niyo po, in Genesis 20 verse 1, sabi po dito, nilisan ni Abraham ang Mamre. From Haran to Mamre, at nagpunta sa lupain ng Negev, sa pagitan ng Kades at Shur, at tumira sa Herar. Napakaraming lipat-lipat ng bahay. Napakaraming lipat-lipat ng lugar kung saan nga ba yung pinangakong lupain ng Diyos para sa akin? Dito kaya? Doon kaya? For so many years, naging palaisipan kay Abraham ang pangako ng Diyos para sa kanya. At dumating sa punto na tinanong niya ang Diyos. Because he was so tired of waiting, Lord, ang dami mong pinangako sa akin, hanggang ngayon wala pang natutupad. He asked the Lord, in Genesis 15 verse 2, sabi niya, ngunit sinabi ni Abraham, Panginoong Yahweh, ano ba ang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman ako anak? No, yun yung unang tanong niya kay Lord eh. You promised me that I will become a great nation, that my name will be great. Paano mangyayari? Eh, wala nga akong anak. Dahil matagal naghintay sa pangako ng Diyos, Abraham was already doubting God's promises to him. Because of the delay, because of the waiting time, it causes Abraham to lose hope in the promises of God. Nakakalungkot, ano? Dahil hindi tinutupad agad ng Panginoon yung kanyang pangako. Nang hina si Abraham, he started to doubt. How many of us can relate? How many of us can relate? No? Kayo ba, minsan naranasan niyo ba yan na nagtiwala kayo sa Diyos? You have surrendered everything to Him? You obeyed Him and you did everything for His glory, tama ba? Talagang nagsusumikap tayo para sundin natin ang salita ng Diyos. Every time na mapapakinggan natin yung preaching na ng Panginoon every Sunday, tinatry naman nating sundin ng Diyos, tuparin ang kanyang mga sinabi sa atin, pero minsan napapatanong tayo because of waiting, because of the delay of God's promises in our lives, tutuparin pa kaya ng Diyos? Igagrant pa kaya ni Lord yung prayers ko? Gagawin pa kaya niya yung pinangako niya sa akin? No?
Na kung minsan sa sobrang pag-aantay natin, Lord, bakit parang mas nagiging mahirap ang buhay ko? From the time that I have committed my life to you, ba't parang mas nagiging mahirap ang buhay? Na-experience ba yan? Nung sunurrender ko ang buhay ko sa Panginoon, ba't parang dumami yung problema ko lalo? Dati wala naman ako masyadong problema eh. Diba? Napansin nyo yan? Ngayon, nung nag-trust ako sa Lord, mas lalong dumami yung problema ko. Ganon din siguro si Abraham. Nung nandun ako sa Haran, kasama ng pamilya ko, wala naman siyang iniisip. Saan siya titira? Hindi eh. Andun lang siya, sa lugar nila. Nakatira lang doon. Diba? But when he started obeying the Lord, saan ako pupunta? Naranasan niya yung last na kwento natin, yung kailangan nilang iligtas si Lot, di ba? From Sodom and Gomorrah. Na minsan napapatanong tayo, Lord, bakit? Kung kailan ako nagtiwala sa iyo, mas nabawasan ang kaibigan ko. Diba? Mas nabawasan yung nagmamahal sa akin. Mas nabawasan yung kakampi ko, Lord. Pag sumunod naman ako sa iyo, Lord, pero bakit ganun? Parang mas mahirap. Nagsisimba ako, nagsaserve ako, tumutulong ako sa gawain. Ano bang kabuluhan ng pinangako mo sa akin, Lord, kung nagsasuffer naman ako? Nararanasan ko naman yung ganitong paghihirap ng buhay. Diba? Tama po ba? We sometimes are just like Abraham. We ask God, we question His promises in our lives because we are tired of waiting that God will soon answer our prayers. If God will be true to His promises. Mapagkakatiwalaan kaya siya. When God called Abraham, he was only, alam niyo kung ilang taon na si Abraham nung tinawag siya ng Panginoon? He was 75 years old. Genesis 12 verse 4, sabi dito, sumunod si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Imagine, ilang taon na si Sarah niya? Nasa mga 65. Pinangakuhan sila ng Diyos at the age of 75, magkakaanak ka. I will make you a great nation. Dumaan ng ilang taon. Kaya gumawa na lang sila ng paraan eh. Kasi lampas 5 years na, wala pa rin tinutupad ang Panginoon sa pangako niya. God told me, I will become a great nation. My name will be called great. Hanggang ngayon, wala pa rin lupain. Hindi ko alam kung saan ako dadali ni Lord. But here in chapter 21, makikita po natin that God gave His promises to Abraham. After so many years, finally, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Magugulat kayo kung ilang taon bago niya naranasan ang pangako ng Diyos. In Genesis 21 verse 1, sabi po dito, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Amen? Praise the Lord! Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki kahit matanda na noon si Abraham. Isaac at pinangalan ni Abraham sa kanyang anak. In Genesis 21 verse 5, tingnan nyo. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. Ilang taon nagantay si Abraham at si Sarah bago magkaroon ng anak? 25 years. Imagine that. 25 years of waiting. Ganon katagal bago binigay ng Panginoon yung kasagutan o yung pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Grabe, ano? 25 years. Pangalawa, pinagkalooban ng Diyos ng lupain si Abraham, kagaya ng kanyang pinangako. At mababasa po natin yung kwento na ito from the book of Genesis chapter 21 verse 22 to 32. Hindi na po natin babasahin yan, medyo mahaba, but you can read that on your own.
Yung chapter po na yan, andyan po yung mga pagtupad ng Diyos sa pinangako niya kay Abraham. And in this particular passages, ito yung time na kung saan nagkaroon ng kasunduan si Haring Abimelech at si Abraham na itong balon na ito na tinawag na Beersheba ay pagmamay-ari na ni Abraham. Kumbaga, yun na yung yun na yung katibayan na meron ng lupain na pagmamay-ari si Abraham. Tinawag siyang Beersheba. Ang kahulugan po ng salitang Beersheba in Hebrew is well of hope. Well of hope. Yung beer, ang ibig pong sabihin, di ba yan yung iniinom natin? Yan po ay balon. Ang ibig pong sabihin sa Hebreo ay balon, beer. Sheba means hope. O ang tawag, panunumpa. Kaya po tinawag na Beersheba, balon ng panunumpa. Parang ganyan sa Tagalog. Tama ba? Sa Tagalog Bible, ganun ba yung nakalagay? Balon ng ano nakalagay dyan? Sa Tagalog. Panunumpa. So, well of oath. Dahil doon sa time na yon, nagkasundo si Abimelech o si Haring Abimelech at si Abraham na itong balon na ito ay pagmamayari na ni Abraham. Itong lupain na ito, nasakop ng balon na ito, ay pagmamayari na ni Abraham. At doon ay binigyang katuparan ng Diyos ang kanyang mga pangako ay Abraham. Kaya naman nasabi ni Abraham at napatunayan ni Abraham na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Dito napatunayan ni Abraham na ang Diyos ay hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Ano po? At dahil na-recognize ni Abraham yung character na yun ng Panginoon. That's why in Genesis 21:33, sabi dito, pagkaalis nila Abimelech, ay nagtanim naman si Abraham ng puno ng tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na walang hanggan. By the way, nakakita na kayo ng puno ng tamarisko o tamarisk tree? Nakakita na kayo yan? Ayan, meron tayong picture dyan. Ayan. So, ang characteristic nitong puno na ito is pwede siyang mabuhay sa disyerto. At the same time, kung walang tubig, syempre disyerto, yung ugat niya kayang bumaba hanggang sa pinakamalalim na maaabot kung saan meron ng tubig. Ibig sabihin, malalim ang ugat nito. Dahil talagang hinahanap niya kung saan merong tubig para siya ay mabuhay. At napakatibay nitong puno na ito. Yan po yung puno na itinanim ni Abraham as he gave a declaration that Jehovah El-Olam, the everlasting God. Pag-usapan po natin sa umagang ito. Jehovah El-Olam, number 1. Jehovah El-Olam, our future is secure. Naniniwala ba kayo? That your future in the Lord is secure. Amen? Ito yung nais na ituro sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Katulad ng itinuro niya kay Abraham is that kapag ang Diyos ang tumawag, sigurado yan, 100% hindi niya tayo bibiguin. Amen? 100% yan. Hindi 99%. 100%. And look at Abraham. Bago pa tinawag ng Panginoon sa Abraham, mayroon ng nakalaan na plano ang Diyos sa kanya. The Lord already prepared everything for Abraham. Sabi in Genesis 12:1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo because the Lord already prepared something for Abraham. Nakaredy na ang Diyos. Handa ang Diyos.
Hindi niya dadalhin si Abraham sa isang lugar na wala siyang plano. Hindi niya rin dadalhin si Abraham sa lugar kung saan ikakapahamak nito. Because the Lord already prepared yung pangangailangan ni Abraham. Kahit na alam natin, kung pag-aaralan natin yung buhay ni Abraham, napakahirap at masasabi natin hindi naging madali yung journey ni Abraham nito. Yung kanyang mga naranasan, na kahit na, alam naman natin, when he obeyed the Lord, walang kasiguraduhan. To the point na walang specific na sinabi ang Diyos dito sa lugar ng das pa kita dadalhin. Hindi naman sinabi ni Lord yung specific na area eh. Basta ang sabi lang ni Lord, sumunod ka sa akin, dadalhin kita sa lugar na ituturo ko. And it's not easy. It's not easy to obey God. Tayo minsan, sigurista eh. Lord, talaga ba gusto mo akong talaga? Bigyan mo muna ako ng proof. Evidence. Di ba? Ganun minsan ang gusto natin. Kapag susunod tayo sa Panginoon, kailangan may ebidensya. Sigurista tayo kasi ayaw natin isipin na, mali ba ang Lord? Bakit ako dito dinala? Makikita natin na ready ang Lord at ipinakita niya ito kay Abraham. Even hindi naging madali para sa buhay ni Abraham. Sabi dito in Isaiah 46 verse 9 to 10, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking hinayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin kong lahat ang gusto kong gawin. Ito yung dapat nating maunawaan mga kapatid. Kung bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos 100%. As we obey God, as we surrender our lives to the Lord, ano man ang mangyari sa ating buhay, trust the Lord 100%. Amen po ba? Sabi, Pastor, madaling sabihin, mahirap gawin. It's true. It's true, brothers and sisters. Even me as a pastor, sometimes, di ba? Ang hirap. Susunod ba ako, Lord? But the Bible is telling us, trust Him. Trust Him. Tinawag ka ng Lord para mag-serve, akong bahala sa iyo. Tinawag ka ng Lord para maglingkod, akong bahala sa iyo. Dahil bago pa man tinawag si Abraham, alam na ni Lord ang mangyayari. Kahit nakita na ni Lord at alam na ni Lord na magkakamali si Abraham at si Sarah along the way, na magkakaroon ng Ismael, kahit na alam ng Panginoon na along the way, lolongogin ni Abraham si Abimelech. Alam niyo ba yung kwento na yun? Na pinakilala niyang si Sarah ay kanyang kapatid kasi natatakot sila na baka patayin. Kaya nagpanggap silang magkapatid na lang. In the end, alam ng Panginoon yun. And after niya i-surrender yan sa Panginoon, nalaman ni Abimelech kasi kinausap ng Lord si Abimelech eh. Kaya sila nagkaroon ng kasunduan dahil natakot si Abimelech sa Diyos. Dahil si Abraham ay lingkod ng Diyos. And the Lord knows, along the way, there will be struggles. Along the way, there will be sufferings. And even in our lives as a Christians, there will be circumstances in our lives that will test our faith. Magtitiwala mo ba ako kay Lord o hindi? At kailangan po natin magtiwala. Bakit? Because He is Jehovah El-Olam. He is from everlasting to everlasting. Ano ibig sabihin? If He is from everlasting to everlasting, ano ibig sabihin nito? That He is present, past, present, future. The Lord is there. Alam niyo ba yan? Kapag sinabi natin nandito ang Diyos sa church ng LCM, hindi ibig sabihin na wala sa ibang church.
The Lord is present here, and He is present everywhere. He is in our church, and He is also present in our homes. Because He is God, the everlasting. And God is omnipresent. Alam niyo ba yun? Meaning that God is everywhere. He is present everywhere. Hindi po siya nahahadlangan ng time, space, and matter. Hindi po siya limited. Because if He is limited, He is not God. Hindi po siya kagaya ng tao. Pag sinabing, nandito ako sa church, nasa church yan. Unless hindi nagsasabi ng totoo. Sa iba mo nakita. The Lord God is the everlasting God. He is a present God. He is everywhere. Kung ang Panginoon ay nasa past, present, and future, He is everywhere. Ibig lamang sabihin ito, mga kapatid, alam ng Diyos kung anong mangyayari sa kinabukasan nito. He is already there. He's been preparing, He's already there. Bago pa pumunta, bago pa tinawag ng Diyos si Abraham, nandoon na ang Diyos. Nakahanda. Sabi dito, in Isaiah 41, verse 9 to 10, Ikaw ay kinuha ko sa mga dulo ng daigdig, sa pinakamalayong sulok nito. Sinabi ko sa iyo noon, Ikaw ay aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Ako'y isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Grabe ang Diyos. Ano? Pag talagang nakilala natin ang Diyos at nakita natin yung ugali ng Panginoon, the more we can fully trust the Lord. Kasi kung ang pagkakakilala natin sa Diyos ay He is the Creator, paano natin yung pagkakatiwala yung kinabukasan natin sa Diyos if we are not aware that He is also the everlasting God? Diba? Ang kinanta natin kanina, the everlasting God, diba? Lagi natin nakakanta yan, hindi natin alam, it means Jehovah El-Olam. So every time kakantahin po natin yan, I hope na ma-recall natin yung pangalan ng Diyos. He is Jehovah El-Olam. He is the everlasting God. He is present everywhere. Kapag may problema ako sa lugar na ito, the Lord is with me. Kapag natatakot akong dumaan sa madidilim na iskinita, the Lord is with me. Amen? Pag natatakot tayong sumakay sa mga hindi natin alam, may mga gano'n no? Pag first time mong bumiyahe, minsan nakakatakot. The Lord is with me. He is there. He is our guide. He is our helper. He is our refuge. Iingatan at ililigtas tayo ng Diyos. Isaiah 46 verse 4, sabi nito, Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Imagine that. Mula sa inyong kalakasan hanggang sa inyong kahinaan, iingatan tayo ng Diyos. Kayo'y nilikha ko, kaya tukulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Kaya mga kapatid, it's a good reminder to all of us that if we are in that situation where we are already doubting the promises of God because of the sufferings that we are experiencing, because of the struggles that we are experiencing, because of the waiting time, minsan, ito kaya ba Diyos? This reminds us, there will be struggles, there will be hard situations, but remember, iingatan at gagawin tayo ng Lord. Nandito pa lang tayo, si Lord nandito na. Nagsisimula ka pa lang sa journey mo sa Christian, si Lord nandun na sa finish line. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon. Pangalawa, Jehovah El-Olam
faithful to His promises. If our future is secured in God, therefore we can also be sure that He is faithful to His promises. Amen? He is faithful to His promises. Kapag nangako ang Diyos, siguradong kailanman na hindi ito o hindi niya ito bibiguin o hindi niya tayo bibiguin. Hindi siya katulad nating mga tao. Madaling mangako, pero madali rin masira o palaging napapako. Tama po ba? Ibahin natin ang Diyos. Our God, Jehovah El-Olam, is faithful to His promises. Sabi dito sa Bilang or Numbers 23, verse 19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad na tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutupad. Amen? Ang sarap marinig, no? Kaya huwag po natin compare ang Diyos sa tao. Dahil iba ang Diyos. Ibahin natin si Lord. Pag si Lord ay nangako, tuto pa rin na yan. Maghintay ka man ng 25 years. Tuto pa rin ni Lord yan. Amen? Tuto pa rin ni Lord yan. Kaya nga, lahat ng mga pinangako ng Diyos kay Abraham ay kanyang tinupad. Until now, maririnig natin sa mga simbahan, speaking the story of Abraham, his name became great. His nations become a great nation. Diba? Hanggang ngayon, napakaraming lahi ni Abraham from different countries. Diba? Ang lahi ng Israel. Dahil ito'y tinupad ng Diyos. Kung may mga panahon man na akala natin hindi natutupad ang Diyos, katulad ng naranasan ni Abraham, tandaan nyo, ito yung isang bagay na magandang maintindihan natin. Dahil ang timeline ng Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako sa ating mga panalangin ay hindi po nakadepende sa timeline natin. Magkaiba yung timeline ng Diyos at timeline ng tao. Alam niyo ba yun? Maaaring patagal para sa atin, maaaring abuti ng 25 years ang pag-aantay natin, pero sa Lord, it's right on time. Kung ano yung pinangako niya, darating yun sa oras na inilaan ng Diyos para sa atin. 2 Peter chapter 3, verse 8 to 9, sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mamahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Can you imagine? Isang araw sa Diyos, ilang taon sa atin? 1,000 taon. 1,000 years. If you've been waiting for God to answer your prayers, for God to be true to His promises for over 10 or 20 years, I don't know how many years you've been praying for that specific prayer, and how many years you've been waiting for the promises na binigay sa iyo ng Panginoon. I don't know how many years. Pero let me give you an example. If you've been waiting for 10 years, human years, in our timeline, if you've been waiting 10 years for God to answer your prayers, tagal naman Lord, 10 years na ako naghihintay. 10 years na ako sa trabaho, hindi pa rin ako napopromote. 10 years ko nang pinagpe-pray, Lord, ma-promote ako. 10 years ka nang pinagpe-pray, Lord, gumanda ang negosyo ko. 10 years ka nang pinagpe-pray, Lord, magkaroon ako ng magandang opportunity.
O 10 years ko nang pinagpe-pray, Lord, magkaroon ako ng anak, ng bahay, ng sasakyan. Ang tagal ko nang pinagpe-pray, Lord, 10 years. Nakakapagod, sawa na ako mag-pray. Sawa na ako magtiwala sa iyo, Lord. 10 years na ako naghahantay, wala pa rin. Ganun ba kayo? 10 years na ba yung pinagpe-pray mo? Pero if i-convert natin yan sa Panginoon, para sa Panginoon, 10 human years of waiting is equivalent to 14 minutes and 24 seconds with the Lord. Can you imagine that? Kung kukumpitin nyo, based dun sa sinabi sa Bible, 1,000 years sa atin, 1 day sa Lord. Pag kinuha nyo yung conversion niyan, 10 years of waiting means 14 minutes and 24 seconds with the Lord. Matagal na sa'yo yun. Kay Lord, 14 minutes pa lang eh. O baka yung iba sa inyo, 30 years na naghahantay. Sabi dito, based sa conversion, 30 human years is equivalent to 43 minutes and 12 seconds. Wala pang isang oras, hindi ka lang. Pari ka lang, tiwala ka lang kay Lord, tuto pa rin niya yung pangako niya sa'yo. Si Abraham ka, 25 years eh. Pero tinupad niya. Hindi nakadepende sa timeline mo, yung pangako ng Diyos, o yung pagtupad sa mga panalangin mo. Imagine, hindi pa tapos ang araw ng Panginoon, maghintay ka. O if you've been waiting 50 years, meron na ba dito nag-aantay 50 years na? Pinagpe-pray, kumanda na lahat, di ba? O sa Panginoon, if i-convert natin yung 50 human years, 1 hour and 12 minutes. Bahala na kayong mag-compete sa mga susunod ha. Imagine that. 50 years of waiting is just 1 hour and 12 minutes to the Lord. Tapos along the way, magagalit ka kay Lord. Tagal mo naman, Lord! Sabihin sa atin ni Lord, wala pa mga isang oras eh. Naiinip ka na. Kaya mga kapatid, ito yung maganda talaga makilala natin ng lubusan. That's why we had this series. Because in different names of the Lord, makikita natin yung character niya. Ganito pala si Lord. In times like this, who is He? Is He Jehovah Elyon? Is He Jehovah Elohim? O is He Jehovah El-Olam? Diba? Matagal na paghihintay? Yes. Mahirap. But the Lord is good. Kailanman hindi nagsisinungaling ng Diyos. Let me end our message by reading these few verses. In Numbers 23 verse 19, ulitin ko lang po, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano bang sabihin niya ay kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito ay kanya tutuparin. As we serve the Lord, brothers and sisters, as we commit our lives to the Lord, manghihina tayo because the Lord did not promise na kapag nagtiwala ka sa akin at sumunod ka sa akin ay magiging sagana ang buhay mo. Hindi yan ang pinangako ng Lord. Ang pangako ng Lord, sabi nga ni Lord, if you will follow me, you will go through suffering. Sabi niya yan, nasa Bible yan, di ba? Dadaan ka sa mga pagsubok ng buhay. Pero ang pinangako ng Diyos sa atin, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya tayo papabayaan. Kung ano yung pangangailangan mo sa pang-araw-araw, ipuprovide niya. Amen? Meron ba ditong member natin na hindi kumain ng isang linggo? Wala naman ako nabalita, Pastor, si ganito, hindi nakakain ng isang linggo. Wala naman eh. Because the Lord provides. The Lord provides yung pangangailangan natin. Dahil alam ng Diyos yung need ng bawat isa. And even the church,
Meron namang time na nag-church tayo ng walang kuryente? Meron bang time na nag-church kayo na wala tayong mainom na tubig? Wala. Amen? Because the Lord already prepared everything that we need. Yes, para sa atin, parang Lord, may kulang. Revisit kami, Lord, last week. But the Lord will supply yung need natin. He's already there. He's already in the future. Trust in the Lord.